Nabalot ng tensyon ang isang mall sa Ortigas matapos hold-upin ng ilang armadong lalaki ang mga tauhan ng isang bangko na magdadala ng pera sa isang money changer shop sa loob ng mall. Nakuna ng CCTV ang ilan sa mga pangyayari ng umatake ang mga sospek. Mismong ang Malacanang na ay pinatututukan sa pulisya ang nangyaring madugong krimen na yan. Mula sa Ortigas Avenue, nakatutok live si Jiggy Manicad. Jiggy. Mike Mel, nasa tagiliran lamang tayo ng Robinson's Galleria. Dito sa bahaging kanan ko, dito mismo tumakbo yung tatlong sospek na nang hold up sa dalawang gwardiya ng security bank na magdadala sana ng pera sa isang money changer sa basement ng mall. Ito na yung ikalawang pagkakataon na magdadala sana ng pera ang mga security guard na ito. Pero sa pagkakataong ito ay na-hold up nga sila ng tatlong ito. Makikita natin sa CCTV na kuha ng Robinson's Galleria kung ano ang itsura ng mga pangyari kanina. Ito yung lugar kung saan papasok ng basement at yun, yung mga taong ito ang tumatakas matapos na makarinig ng putukan. Yang nakadilaw na yan, yung tatlong nahuhuling sa lalaking yan ang suspect ng pulisya dito sa pangyaring ito at itong tatlong ito ang sinasabing nagagis pa ng granada matapos na makalabas ng mall. Itinuro sila ng mga saksi at sa ngayon ayon kay Quezon City Police District Operations Chief Senior Superintendent Joel Pagdilao ay may hawak na silang mga witnesses na nakakatulong ngayon para maisalarawan o makapagsagawa ng cartographic sketch dito sa mga suspect na ito. At ito naman yung isang bahagi ng CCTV kung saan ito yung hagdan pababa ng mall. Dito makikita nyo nagtatakbuhan paakyat palabas ng mall itong mga customer na sobrang takot dahil sa mga putukan ng baril sa loob na nangyari. Meron pang nadapa sa isa sa mga customer. At makikita nyo po rito yung tatlong suspect na nakunan kanina ng video. Yung isang naka-stripes na gray at yellow, yung isang nakakulay orange at yung pong isang naka-green na papalabas na rin. At yung isa sa kanila ay may hawak-hawak pong bag. Ito po yung ininala ng pulisya na pera na nakuha nila mula sa mga tauhan ng security bank. Ito na po yung tatlong yon. Yung nauunang suspect, yung po yung may hawak ng bag. At ito nga po yung sinasabing pera. Bagamat wala pa pong statement ang pamunuan po ng security bank o di kaya po yung mismong teller na kasama yata po dito sa pagde-deliver ng pera na kung magkano po yung maaring natangay ng mga suspect. At ito nga po ay papakita naman natin sa inyo itong mga tama ng shrapnel, kung gaano po kataas ang inabot ng shrapnel ng granada na pinakawalan po ng mga suspect dito. Ito po isa sa mga haligi ng Robinson's Galleria at karaniwan sa lugar pong yan ay dito po na dumadaan yung mga tao na dumadaan dito sa tagiliran ng mall para mag-abang po ng sasakyan. Ganyan po karami ang tama ng shrapnel na tumagos sa haliging yan. Kaya naman, marami rin po ang nasugatan, 6 at isa po ang namatay. Kaya sa normal na oras, sa normal na mga panahon, ganito po kabisi ang lugar niyan. Daanan po yan na hinagisan ng granada ng mga suspect. Isa pong granada ang hindi po sumabog. Bagay na na-recover ng mga tao ng Quezon City Police Bomb Squad at kagad na ibinalot po doon po sa kanilang kagamitan na dala-dala kanina upang hindi na po makadisgrasya pa. Samantala, nag-inspection po kanina si Chief PNP Nicanor Bartolome dito sa mall at narito po ang kanyang payag. At ini-establish namin yung tunay na picture na nangyari from 10:30 this morning. Mabilis yung pangyayari kanina. Siguro between 4 to 5 minutes ay natapos yung insidente. Sa ngayon, Mel, Mike, isa sa pinakamalaking ebidensyang hawak nila nga itong CCTV. Bagamat hindi nakita mukha dito ay maaari daw base sa tinatawag na body language yung naging galaw ng mga suspect na maaaring maging basehan sa kanilang investigasyon. Mike? Jiggy, lilinawin ko lang yung tatlong suspect nakapasok sa mall. Dahil kung nangyari nga nakapasok sila sa mall, ang susunod kong tanong, isasama ko na rin. Sa unang tanong, may paliwanag naman kung paano mga taong armado, may dala pa man ng granada, ay nakapasok sa isang mall. Jiggy? Mike, ayun yung isa sa palaisipan sa mga otoridad ngayon dahil karaniwan
dito sa Robinsons, meron silang ginagamit na metal detectors at talagang kinakapkapan yung mga lalaki, yung mga babae naman, ini-inspection yung mga bag. Kaya ito yung isa sa mga inaalam nila kung paanong nakalusot itong naka-shorts lamang na mga suspect at talagang humalo sa mga pangkaraniwang customer at ito'y inaalam nila kung paano na ilusot yung baril na dapat sana'y na-detect ng metal detectors nila. Mike? At may impormasyon pa rin kanina nga po, Jiggy, nung kapapangyari lang yan, yung mga unang balita na lumabas mula dyan sa Ortigas Avenue, dyan sa may Robinsons Galleria Mall, hindi ko lang alam kung nakumpirma na o hindi, na ang gamit na armas o ilan sa mga gamit na armas na mga suspect ay mahabang armas. Meron bang impormasyon tungkol dito, Jiggy? Mike, wala tayong nakuhang impormasyon kaugnay dyan, bagamat ang hawak na impormasyon ng mga otoridad ay 45 caliber pistol yung ginamit nitong mga suspect, bukod pa dito sa dalawa nilang MK2 fragmentation grenade na dala-dala nila. At isa nga dito ay sumabog at isa ay natanggalan ng pin at mabuti na lamang at hindi sabag. Ito yung na-recover ng mga tauhan ng Quezon City Bomb Squad. At kanina lumutang din dito yung impormasyon na naka-uniforme ng panggwardya itong mga suspect, pero bandang uli ay na-verify ng mga otoridad na yung mga gwardyang tinutukoy pala ay yung gwardya mismo ng Security Bank na naging biktima rin ng mga hold-upper nito. Mike? Maraming salamat, Jiggy Manikad.